What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan tong mga nagbabagang balita mga kababayan. Mukhang iisa-isahin no ni PRRD itong Quadcom upang kasuhan sa kung anong pwedeng kaso ang ihain sa kanila. Matapos ang mga pangbibintang na ginawa nila dito kay Tatay Digong sa harap ng kamera. Na kung noon nabalitaan natin na itong si Trillanes inunahan na nga ni PRRD, ngayon tila'y may isusunod pa ito. At kung sinong congressman yon, ating mapapanood dito sa video na ito. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, kala siguro nila matapos ang mga ginawang pang-iipit sa mga Duterte, partikular na nga dito kay PRRD, hindi nakikilos ang mama sapagkat matanda na. Ngunit huwag silang pakakampante mga kababayan. Kahit na pagod na ang katawang lupa, hahabulin pa rin sila ni Tatay Digong sa mga kasong inihain laban sa kanila. Bagay lamang sapagkat sobra ang mga kasinungalingan at kwentong barbero nila dito sa mga Duterte. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin ngayon sa mga nagmamahal sa mga Duterte, lalo na kay dating President Rodrigo Roa Duterte. Ito ang Tatay Digong, Romeres back na, palaban na, napuno na ang salop. Dahil magsisimula na siyang mag-file ng kaso sa mga kongresista na walang respeto, walang puros panggigipit. Una, nag-announce na siya si Trillanes pinakakasuhan. Ngayon, isang kongresista, si Congresswoman Jerbel Abanilla Reyes Luestro. Ito naman ang kakasuhan ni Pangulong Duterte. Ito, may post si Jay Sonsa, no? Basahin natin. Former President Rodrigo Roa Duterte is set to file disbarment case versus Attorney Jerbel Abanilla Reyes Luestro. Ito yung kongresista na nag-interpellate kay PRRD doon sa Quadcom na ang tagal na kita mo talaga nakakainis yung kanyang pagtatanong. Akala niya kayang-kaya niya si PRRD. Abogada versus abogado. Wala. Malayo pa sa kalingkingan ni PRRD itong kongresista na ito. So, bakit siya sasampahan ng disbarment case? Okay, ito. Nauna nito inamin ng abogada na itinago niya ang kanyang asawang mayor sa isang bayan sa Batangas na pinaghahanap ng mga alagad ng batas sa bisa ng isang warrant of arrest. In public, inamin niya, I think sa isang hearing pa, basta maraming nakapanood. It's an evidence, pag-amin, tinago niya. Believe, una kong narinig ito sa vlog ni Fair Lady Maharlika. Inamin niya itinago. So, very basic yun eh. Pinaghahanap ng alagad ng batas, mayor, itinago mo, di, talagang pupulutin ka ngayon sa kangkungan. So, anong masasabi niyo itong balitang ito? Basahin natin ang mga comments, ano? Daming natuwa. Okay, una si General Orlando De Leon. Sabi niya, yes, go for it. Pati yung kay Trillanes, itutuloy. So, dalawa na. So, si Danny Luis Eva Gabrito, sabi niya, oo, inamin talaga niya yan na itinago ang kanyang mister. Harboring a criminal is punishable by law. Nako, kinakabahan na ito, Congresswoman Luestro ngayon. Nakahanap na siya ng katapat sa katauhan ni PRRD. Si Joe Lacson, sabi niya, nabitag sila lahat kay Tatay Digong. Pati si Trililing nabisto tuloy at kasuhan pa siya. Ang saya ng gabi ko talaga. Masaya na ba ang mga DDS? Itong dalawang kasong isasampa. Dalawang taon na sasampa ng kaso. Sino pa kaya ang dapat pang sampahan ng kaso? I-comment nyo ko, no? Si Maria Chona Balmores, sabi niya, very, very good. Finally, lumalaban na si PRRD. Hindi lang
sa true media na interview, kundi sa proper forum which is supported by filing a case. Yan ang tama. Hindi puro salita lang. So aabangan po natin sa mga susunod na mga araw, linggo, malalaman natin na naisampa na ang kaso laban sa dalawa, Trillanes and Luistro. Sabi ng isa, tama yan, kasuhan lahat ang dapat kasuhan. Mga offenders of the law dapat talaga pinapakulong para hindi na makapanghasik ng kasamaan sa mundo. Nick Andrio Garcia, sabi niya, isama na yung panay papirma ng waiver. O si Trillanes. Sabay-sabay sila mag-waiver na lumabas na lahat ng tinatago nila ba. Honorable Congressman daw. Okay? So, ay ito pa. Si Fe Brihada Malsi. Sir J, yung manifestation ni Attorney Bello, in that hearing about burning of mosque, it happened when PRRD was fiscal. Sinungaling yang akusasyon. Baka pwede isama sa kaso laban kay Attorney Luestro. Okay, matandaanan ko ito eh. Sumingit sa Attorney Bello, yung Dole Secretary panahon ni PRRD. Nag-manifest siya, sabi niya, nasa, I don't know kung anong posisyon niya noon. Siya atang nag-imbestiga eh. Kasi ang akusasyon ni Luestro, nangyari yung most burning na yon panahon ni Duterte as mayor. Eh, hindi naman pala eh. Saksi si Attorney Bello dahil siya ang nag-imbestiga na fiscal pa si PRRD nung panahon yun. So, mali ang data ni Luistro. Akusasyon yun. I don't know kung mahulog ba yan na libel o basta kasinungalingan. Kaya pasalamat tayo kay... Kung maaari nga lahat ng mga nasa quad ko may kasuhan ni Tatay Digong nang magtanda sila. Ano sa tingin niyo doon mga kababayan? Attorney Silvestre Bello na tumayo at sinet ang record straight na hindi pa mayor si PRRD nung panahon yun, yung burning. Yun po ang mga katibayan na napakagulo ang Davao nung panahon yun, mga late 80s hanggang 90s. Talagang napakagulo ang Davao City. At ako, saksi ako niyan dahil na-assign ako Mindanao 1985 sa Caraga Region. Malapit lang kami sa Davao. Balitang-balita namin yung kaya nagkaroon yan ng tinatawag na alsamasa. Ang mga tao, dahil napuno na sila sa mga abuso ng mga makakaliwa, yun, nagkahiusa, nag-alsa, lumaban na. Tama-tama, dumating ang isang matapang na mayor, plus military, na-assign ng mga military units yan, yan si General Delfin Lorenzana, yung naging Secretary of National Defense, panahon ni PRRD. Siya ang battalion commander sa Davao nung kaguluhan ng Davao. Kaya doon nakita ni then Mayor Duterte kung gaano ang suporta ng Army, si Colonel Lorenzana pa noon. Kaya ginawa niya ang Secretary of National Defense. So, ito na. Palaban na ngayon ang mga Duterte. Hindi lang puro salita, kundi magsampa ng kaso. Ang dami pang dapat labanan eh. Yung sabi ni Attorney Trexie Angeles, yung ICC na sikretong pinapasok. At sino ang namamahala? Nag-asikaso sa mga ICC representatives. According to Attorney Trexie, mismo ang Speaker of the House. So, iyan, puros mga puros, Grabe, no? wala namang, hindi naman dapat trabaho yan ng, kung totoo hindi naman, dapat ang presidente lang, ang executive department, ang humarap sa ICC. Ang Speaker of the House, legislative lang yan. Bakit niya, no? So, lahat ng mga ito, mga kaibigan, puros, very clear. Yung Quadcom na yan is in aid of persecution, in aid of re-election sa mga kongresista na palagi halos ilan na 12 pang 11th hearing na yun natapos, may 12 hearing pa, hanggang kailan pa kaya matatapos yung Quadcom na yan? Nasasayang lang ang pera ng taong bayan. So good luck po, Congresswoman Attorney Luistro. Good luck, ex-Senator Trillanes. Paghandaan nyo ang mga kaso na isasampa ni PRRD sa inyo. Ito kasing mga ito,
Yan yung sinasabi ni PRRD. Hindi po madaling huliin ng mga adik. Hindi po, kasi nga adik yan eh. The fact na kaya mo nang mang-rape, the fact na kaya mong pumatay, the fact na kaya mong magnakaw, the fact na mangre-rape ka ng bata, minor de edad. Ibig sabihin ng utak niyan, wala na talaga. Ang adik, lalong-lalo na pag yan ay nakatira, matatapang yan. Huwag po tayong maglokohan. Siguro, bawat isa po sa atin dito, meron tayong naging kamag-anak or meron tayong naging kaibigan o meron tayong naging kapitbahay. Diba? Hindi po mawawala. Siguro meron tayo nakakilalang adik. At war freak yung mga yan. Diba? War freak. Anong gusto mo? Sinong mamatay? Yung adik o yung pulis? Ang problema, pag yan na nakagahasa, anong sasabihin ng adik? Sorry. Kasi high lang ako. Ay, sorry, napatay ko yung nanay mo. Kasi high ako nun. Diba? Hindi po madaling hulihin ng adik. Huwag po tayong maglokohan dito. Alam nyo po yan. All out war na ito. Itong ginagawa ni Marcoleta, ito talagang pakikipaglaban na dito sa Quadcom. Diretsahan na, pinangalanan. Oh, alam naman natin kung sino, 'di ba? Siguro naman alam nyong lahat kung sino itong Congressman Atras Abante. Oh, 'di ba? Oh, ito si Pastor Atrasado. Oh, 'di ba? Alam naman natin 'yan. 'Di ba? Eh, tingnan ninyo. Lalong-lalo na kung yung adik ay pulis. Lalong-lalo na kung yung adik ay yung pulis ay may pinagtatanggol na adik, kasabwat ng mga adik. They are very dangerous. So ayaw nyong mamatayan pero gusto nyong mamatay yung mga nagpapatupad ng batas na matitinong pulis na humuhuli dito. Ganyan po ang ginagawa nyo, Quadcom. Nakipagkuntsaba pa kayo diyan sa mga pinagbibintangan di umano ng mga NPA. Nakipagkuntsaba pa kayo di umano dito sa sundalong kanin, na alam naman natin talagang kontrabida lang yan sa mga Duterte. 'Di ba? You are so low. Isipin mo, tinakbuhan nyo pa si Trillanes kasi hindi nyo kaya si PRRD. Si Atras Abante, Congressman Pastor Atras Abante, na sinasabi dati ay siya ay maka Duterte. Sinungaling ka. Fake news ka, iba ang sinuportahan mo. Oh, tapos nung nanalo siya, panig ka sa mga Duterte sa kanilang drug war. Oh, hindi nyo ba alam? Yan po ang pinost niya sa Facebook niya, di umano, na siya ay panig sa drug war ni PRRD. Ngayon, hindi na. Anong meron Atras Abante? Di ba? Bakit bigla kang nagbago? Masasaktan na naman siya rito. Nanonood ng social media yan eh. Naalala nyo yung ininsulto si Dan Fernandez ng mali-mali ang English? Pinagtanggol niya. Nag-English siya. Yung English naman niya binabasa. Pag hindi siya nagbabasa, duwag mag-English. Duwag. Ito naman si Congressman Atrasado. Ayan. Sigurado, alam niya to. Babanatan niya to si Marcoleta. Ay, abangan natin, magbabakbakan to si Marcoleta at saka si Abante. O kanino kayo? Ewan ko sa inyo kung pupunta pa kayo kay Congressman Atrasado. Bakit Atrasado yung pinatay ng NPA natatanggap mo? Hindi, tanungin kita, Castro, bakit natatanggap nyo yung pinatay ng NPA? Paduano, natatanggap nyo yung mga pinatay ng NPA? Nagtatanong lang tayo. Brosas, Castro, Raul, yung pinatay ng NPA, Paduano, natatanggap nyo? Abante, Atras Abante, ay Atrasado. O, ano ba yan? Basta, bahala na kayo kung anong pangalan yan. Alam naman natin sino tinutukoy ni Marcoleta. Diba? Kasi napaka-ano nyo napaka-ipokrito nyo. Yung mga dinukot, pinagpapatay, Well, you know that already. Okay? Intensyon nilang tarantaduhin ang Pangulo, wala silang respeto, mga kababayan, sa ating Pangulong Duterte dahil yung hearing na yon maituturing muna high-profile hearing. Dahil hindi high-profile yung mga gago, mga bugo.
High profile kasi dating presidente ang nandoon. So ganun na lamang nilang bastusin, gaguhin, tarantaduhin ang Pangulo at galitin. Pero hindi sila nagwagi. Okay? Sabi ni Marivita Diana, talaga kita-kita naman po na talagang wala silang respeto. Okay? Sabi ni Belle, Miss Marlica, napanood ko sa isang vlog, bumaliktad ka na daw kay BBM. Putang ina, hindi mangyayari yan. Mga fake news yan, huwag ka nang manood ng mga fake news. Hindi babaliktad ang isang maharlik ka sa mga pabalik dito sa mga demonyong mambubudol. That's not gonna happen over my gorgeous body. Talaga. So ngayon, mga kababayan, okay, tingnan natin ang ating mga ano dito. Okay, mga mensahe ng ating mga puting as. Okay. Actually, nakakagalit talaga kasi I think I forget kung sino nagpaliwanag na parang may nakita abogado na nagsabi. Pero ganito 'yan. Sa korte, 'di ba, pinaghihiwalay ang yung plaintiff at saka defendants o yung mga nagrereklamo at ang mga dumidepensa, 'di ba? Pinaghihiwalay 'yan. Sa harap ng judge, 'di ba, ang judge sa gitna, kanan. Hindi ko lang alam kung kaliwa ba yung plaintiff o kanan ba yung nagde-defense o defendant o whatever. Pero may seating arrangement. Diyan sa hearing, meron din yung seating arrangement. Depende sa klase ng resource person, kung sinong unang magsasalita, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Depende kung ano yung kanilang yung pagsasalatan, kung honest to goodness hearing. Pero we all know that the hearing ay what? Talagang to destroy the president. Right? So yun ang inyong pakatandaan. So you all know na talagang sabi ni Fidel Castro na explain na ni Kong Marcoleta dapat nakahiwalay. Oh, pero kasi pwede naman silang magkadikit. Actually, pwede naman silang magkadikit. Depende nga kung ano yung priority ng committee na yon. Kung walang ganitong klasing, pagbibintang kay Pangulong Duterte at yun nga, talagang depende kung may mga whistleblower talaga na delikado ang kanyang buhay, 'di ba? Wala namang whistleblower doon na delikado ang kanilang buhay dahil buhay pa nga sila, sabi ni Pangulong Duterte, 'di ba? Doon kay Asierto, kung pinapatay kita, buhay ka pa. But anyway, wala namang delikado doon na talagang sa hearing na may record ng panggugurgur o talagang hindi natin alam si De Lima at saka si Trillanes dahil behind the scene, akala mo nagbait-baitan sila doon. Hindi natin alam kung ilan ang pinagurgur nila behind the scene, 'di ba? O baka sila ang gumurgur, we don't know. Ngayon, depende ngayon sa bigat ng pinag-uusapan. Okay? Ano pa? Itong mga buwaka ng Ginimes na mga human rights advocate na yan, ito ang crime ni Lisa. Against humanity ito. 'Di ba? Ginagamit niya ang power ng gobyerno para mangdukot ng kabataan. Ha? Bakit tahimik kayong mga nagbuwelga-welga mga kaliwang grupo? Well, hindi talaga kayo mag-uwelga dahil kasabwat na rin kayo ni Lisa Tanas at ni Tambalusos at ni Bangang Jr. Dahil kitang-kita naman sa WAD committee na yan na magkakasabwat lahat sa pag-usig o paggawa-gawa ng mga natrili usig eh. Well, inusig na rin lang ang Pangulong Duterte. Gumawa-gawa sila ng mga kwento laban kay, laban sa pamilyang Duterte. Kaya kayo mga matitino na mga abogado, bakit kahit nasabihin panghawak nila ngayon ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno, you people, mga lawyers na may pagmamahal sa mga kabataan, bakit pwede kayo mag-email? Nandiyan ang email ko. Tulungan nyo si distressed mother at tulungan ninyo ang Pilipino na mabigyan ng sample ang buwaka ng inang Lisang ito sa kanyang pagmamaniobra ng lahat ng kanyang kababuyan, lahat ng pag-conspire niya sa lahat ng mga ahensya, kasama ang DFA, DOJ, mga kababayan, ang dami niyang na-violate na batas na dapat niyang managot, dapat niyang panagutin. Dahil itong mga government employee na binayaran niya o tinakot niya o whatever kung ano man, mga palangga, sabi ko nga, maliligo talaga si Lisa Tanas ng kaso at kung mayroon tayong bitay sa ngayon, grabe, talagang dapat gitay ang kanyang ang kanyang parusa dahil sobra ang ginagawa niya. Iba niyo pati diplomatic relation, pinakailaman niya. Di ba? Pati yata doon sa Turkey, lahat hindi yata pinakialaman ni Lisa. I don't know, yung Turkey, wala. I mean, pwede ma-jeopardize ang diplomatic relation ng Turkey at ng Pilipinas, pero mukhang okay naman. Hindi natin alam kung ano naging eksena pa doon. Pero dito mo makikita, mga palangga, kung gaano kababoy itong si Lisa Tanas, kung gaano kawalang hiya. Kaya yung mga ginagawa na disbarment kay Attorney Glenn Chong, pareho lang yan ng ginagawa nilang mga pagkaso dito sa akin. Gamit, ayan, pwede rin yan. Kasuhan yung mga nahiyupak na yan, mga kasabwat ni Lisa, ng money laundering. Okay? Kasi
Sino ang nagpa-fund ng mga kaso dyan sa na inaano nila dito sa akin? Pera ng bayan yan. Yung mga putang inang yan, mga uhugin, saan kukuha ng pera ng bayan? Buti na lang, yung isa, case dismissed. Okay? Yung isang kaso nila sa akin, case dismissed. Akala ko pa naman, kukuha daw sila ng $2 million sa akin. Kamusta naman? Bakit hindi i-highlight yan ng mga, mainstream media? Mainstream media, yung mga nag-message sa akin. Di ba, hinedline ninyo na Maharlika, ganyan-ganyan, magbabayad ng $2 million. Tangina, ni 5 wala kayo nakuha sa akin, mga ulul. Okay? Wisit kayo, mga sinungaling kayo. Ngayon, mga palangga, yan, akala ko nawala ako, mga kababayan. So, eto yung dapat tutukan ninyo. Pero, I don't know, gusto ng mga supot na mga men and women in uniform, talagang lulubog ang Pilipinas dito sa pulboronic government. The moment pa lang na inalok ni Lisa Tanas, itiga mo nga si Cathy Binan. Walang sumasagot dyan. Diba? Kung tutusin, pwede siyang kasuhan. Diba? Pwede siyang ipatawag, pero walang gusto magpatawag kasi alam nila na totoo ang sinasabi ni Lisa na dumudugo na, diba? Ang mga ilong nila sa kakasinghot ng illegal, ng white powdery substance, mga kababayan. Kaya ang pagmamanipula ni Lisa Tanas ng mga dokumento, kung ano-anong mga conspiracy ang ginawa niya, sabwatan o pakipag-collaborate sa mga kriminal, mga lahat na more than disbarment po ito, mga palangga. Ito ang daming kaso, falsification of document, human trafficking, illegal detention, at kung ano-ano pa, mga palangga. Kaya dapat talaga, atong babaeng ito, sabi ko nga, ay majitay. Okay? Darating ang panahon, majitay itong walang hiyang babaeng ito dahil sa kanyang mga kasalanan, hindi lang kay distressed mother, hindi lang sa mga bata, kundi sa pagpa-plunder, sa pagnanakaw ng pera ninyo. Kaya kung ayaw niyong kumilos as gusto niyong pabayaan pa rin yung ginagawa ng mga buwaka ng inang ito, then again, it's your choice. Choice nyo yan mga kababayan Walang gustong, may kumikilos naman, di ba? Pero kulang pa ang kilos ninyo dahil ayaw ninyong, takot kayo? Sa isang buton, sa buwaka ng inang yan, nakita nyo yung itsura niyan. Di ba? Bago ilabas ang picture niya, dapat paapakan ng pison para maging makinis. Tapyasin, pati yung butod niya, tapyasin. Di ba? So nakikita nyo ito, mga kababayan. Ito dapat ang tinututukan ng Senate at ng lower house and upper house. Okay, ng House of Representatives at ng Senado na nag-open ng investigation, di ba? In aid of legislation, chucho, at hindi lang yan, dapat makasuhan na yung hayop na ito sa ginawa ni Lisa Tanas, mga kababayan, dahil sobra ang kanyang pangbababoy at kawawa po, pati child trafficking, pwedeng kasuhan si Lisa Tanas, kidnapping, child trafficking, marami po siyang dapat sagutin sa taong bayan dahil ayon sa ating pagsasaliksik, ito ay violation of the United Nations Conventions on the Rights of the Child or UNCRC dahil minor ito. Diba? Tapos may paiyak siya doon, kunyari doon sa namatayan, diba? Yung drama-drama ng buwakan ng ina. At yun na nga no, mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita sa oras na ito. As always, mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Marami po salamat, mga kababayan. Ingat and God bless.